Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay okay naman, no? At maayos ang ating pangangatawan. So, isang linggo na naman po ang lumipas, no? At nandito naman po tayo para iulat ano ang mga naging kaganapan natin dito sa barangay San Antonio. So, unang-una po, no, ang ating pagbati ng congratulations sa ating lupong tagapamayapa dito po sa barangay San Antonio, no, na kamakailan ay nabigyan ng pagkilala at parangal, no, sa lupong tagapamayapa Incentive Awards, no. So, nanalo po ang BSA ng third place, no, sa buong Pasig, no, out of the 30 barangays, no? We were tied for third actually, no? May katay tayo na barangay. But then again, no, this is the first time in history na nabigyan ng pagkilala ang lupong tagapamayapa ng barangay San Antonio. Kaya talagang very overwhelming at very flattering na rin itong pagtanggap po natin ng award na ito. So, of course, kami nagpapasalamat sa DILG at sa City Government of Pasig, no, for organizing itong LTIA o yung Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. At sa ganon, no, nabibigyan kami ng inspirasyon para mas lalo pang pagbutihan ang ating trabaho pagdating sa Lupong Tagapamayapa. So, ang aking pagpapasalamat kina Sec Nixon Alferez, no, na siyang backbone ng ating Lupong Tagapamayapa. Of course, ating buong Lupong staff, no, Lupong Tagapamayapa members, for a job well done. And ang aking pagbati din po ng congratulations sa ating mga BSA Young Athletes na muling, no, humakot na naman ng mga awards sa iba't ibang mga larangan sa sports. No? So, itong most recent natin muli na Batang San Antonio na nakasungkit na naman ng award ay si Pau Andrew Ripalda, no, na nanalo ng silver medal sa larangan ng fencing. Dito po yan sa Burlington Interclub International Fencing Challenge. So, kami natutuwa, no, kay Pau na nung nakaraan, bronze medal ang kanyang napanalunan. Itong huling pasyal niya sa ating tanggapan, silver medal naman. Joke na nga niya sa akin, baka yung susunod niyan ay gold medal na ang kanyang mapanalunan. So again, we wish you all the best. No? We hope you keep it up, no? Para makasungkit pa tayo ng maraming awards. And kahit wala yung awards, actually, the fact na ang ating mga kabataan ay nagugugol ang kanilang oras sa sports, no? Bukod sa pag-aaral, syempre. No? Bahagi ito ng ating mga pamamaraan din para makaiwas sa bisyo, no, ang mga kabataan. So, sa kanyang parents din, kay Trinine at saka kay Ken, no, na mga inaanak ko pala sa kasal. No? Congratulations, no? At sana ay huwag kayong magsawang sumuporta sa inyong anak. And no, ang ating pag-share din po sa inyo ng ating barangay council, ang buong council, ay bumisita muli sa ating mga kabarangay na nasa Tanay, Rizal. So naghandog po ang Barangay Council ng iba't ibang mga activities, no, sa ating mga kabarangays na nakatira sa East Shine Residences, no, sa Tanay, Rizal. At ilan po sa mga activities na ating naihandog sa ating mga kabarangay po sa Tanay ay ang pag-distribute ng vitamin A, no, pagbibigay ng multivitamins. No? Nagkaroon din tayo ng konting pamerienda sa mga bata at sa mga isip bata rin. No? Diyan na may konting champurado tsaka juice. No? Nagbigay din tayo ng bigas, no? Bahagi ng ating nutrition program. And no, nagkaroon din po tayo ng lactation lecture and consultation, no, sa mga nanay. So, I believe, no, tayo lang ang barangay sa Pasig na mayroong lactation consultant, no, or mentor pagdating sa lactation, no, si Nanay Lorena. At bahagi ito ng ating pagdiriwang din ng breastfeeding month, no. August is breastfeeding month at talagang tinotodo natin, no, lalo ang ating mga programa para i-promote ang breastfeeding.
feeding. So sa ating mga kabarangay sa Tanay, maraming salamat sa inyong muling mainit na pagtanggap sa ating BSA Council. At syempre, nagpapasalamat ako sa buong BSA Council, no, na talagang full force na pumasyal sa ating mga kabarangay at gayon din sa ating mga barangay staff na tumulong din para maisagawa po natin ng maayos ang ating activity sa Tanay, Rizal. And idagdag na rin po namin ng aming mga iba pang mga programang isinagawa nitong linggong to. No? So ang Barangay San Antonio ay tuloy-tuloy po sa ating pagsasagawa ng iba't ibang programa pagdating sa early child development. Alam niyo naman po, no, ang Barangay San Antonio is one of the advocates, no, dito sa lungsod ng Pasig pagdating sa early child development or especially yung mga may developmental challenges ang kanilang mga anak. No? So in the past, meron tayong collaborations with the Medical City, meron din collaborations with Special Olympics Pilipinas. Nang sa ganun ay nagkakaroon ng early detection, intervention, no? Nagkakaroon din ng evaluation na tama ang ating mga anak, lalo na yung mga nasa preschool age pa lang. So bilang pagpapalakas nitong ating programang ito sa pagdating sa early child development, no, kamakailan ay nagkaroon tayo ng 2-day seminar na may pamagat na Red Flags and Behavioral Management. So ito pong 2-day seminar na po na ito ay in collaboration with PCDP or Partners in Child Development and Progress, no, led by Teacher Mon and Teacher Dec. So very informative, no? Nakakatuwa ang naging seminar po nung ating mga teachers from PCDP at tuwan-tuwa sila na ang Barangay San Antonio ay may initiatives pagdating po sa early child development. So again, this program is under our banner program or yung banner project natin na Project CARE. CARE stands for Children's Access to Responsive Evaluation, na ang ating objektibo ay maging accessible or ilapit sa ating mga kabarangay ang iba't ibang mga tools, mga avenues, no, para magabayan ang ating mga anak na merong developmental challenges. So we hope, no, na mas maging citywide pa ito later on. Pero dito sa Barangay San Antonio, at least ay naro-roll out na natin ang mga programang kaugnay po nito. So, bukod po dyan, no, mas lalo pa natin pinagtibay ang ating collaboration with PCDP by signing a Memorandum of Agreement with them, no, na maging official partner natin para sa referral system, again, pag-assess ng mga bata, pag-evaluate ng mga bata, at mabigyan ng tamang intervention ang mga bata at mga magulang para guided sila sa progress at development ng kanilang mga anak. So, ang aking pagpapasalamat kina Kagawad Pauline Blando, kay Kagawad Rachel Rustia, na siyang nagtandem, no, nagsanib puwersa para mas mapatibay pa natin ang ating Project CARE at mabigyan natin ng tugon, no, o hindi naman talaga solusyon, pero at least matugunan po natin ang concerns pagdating sa early child development. And ang Barangay San Antonio ay patuloy pa rin po sa ating mga kolaborasyon, lalong-lalo na pagdating po sa mga programang pangkabuhayan or livelihood programs. No? So kamakailan, nagkaroon po tayo ng collaboration with the RBT Group na siyang franchisee, no, ng isa sa mga franchises ng Jollibee dito po sa Ortigas Center. At nagsagawa po sila ng one-day hiring dito po sa ating barangay, no? At nakakatuwa, no, na doon sa kanilang one-day hiring na kung saan ay naghahanap sila ng mga assistant restaurant manager, maintenance crew, at gayon din mga service crew. So sa kanilang mga aplikante na na-interview dito sa ating one-day hiring, no, nakakatuwa, marami-rami na rin silang na-hire during that activity. At sabi naman nila, no, huwag mag-aalala dahil continuous naman po ang kanilang efforts sa hiring at gayon din yung nakita naman nila yung kagustuhan din ng ating barangay na makatulong
sa ating mga kabarangay pagdating sa pangkabuhayan. So again, ang aking pagpapasalamat sa RBT Group at gayon din kay Kagawad Norma Medalla na siyang co-chair po natin sa Committee on Livelihood. And ilan lamang po sa ating mga upcoming events dito sa Barangay San Antonio. So unang-una po, inaanyayahan po namin ang ating mga kabarangay na makiisa po sa SOS Food Donation Drive. Ito po ay gaganapin sa August 12 and 26, Sabado po yan, sa Emerald Avenue from 6 a.m. to 2 p.m. So this food donation drive is in collaboration with First SOS, Sustenance, Scholars of Sustenance at gayon din ang Ortigas Market. So kung matatandaan niyo po, in the past, nagkaroon din po tayo ng MOA signing with SOS para maging official partner natin sa disaster preparedness and disaster response. So ito pong food donation drive ay isinasagawa po natin ngayon upang yung mga malilikom po natin na pagkain ay ating maibahagi sa ating mga kababayan na nasalanta nitong nakaraang bagyo at yung mga pagbaha na nangyari. So, inaanyayahan po namin lahat. Sana po makiisa po tayo dito po sa ating outreach activity po na ito. At napakalaking tulong po ng ating mga maiipon na mga pagkain para po sa ating mga kababayan na nasalanta nitong nakaraang bagyo. And another activity po natin ay ang Health Watch by Abbott. So ito po ay sa darating pong August 10 and 11. So ang Health Watch by Abbott is a health program in collaboration with the Abbott Group. At ang kanilang main products na i-showcase ay ang Ensure Gold at ang Glucerna. So ang Ensure Gold, ito po yung adult's milk. Na hindi lamang pang seniors, ito po hinihikayat na rin basta adult ka na, 18 years old na lang daw and up, pwede na. So hindi siya limitado sa ating mga lolo at lola lamang. At gayon din ang Glucerna na isa sa mga produkto na para sa mga diabetics. Na alam na rin natin, ang sakit na diabetes ay hindi lamang pang lola at lolo na lamang, as early as in your 20s. Pwede na kayong magkaroon ng diabetes. That's if yung lifestyle po natin ay hindi ho talaga maayos. So kami nagpapasalamat sa Abbott for this collaboration at inaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga kabarangay. 18 years old and up na nga, pwede na. Join na po kayo, makiisa na po kayo sa ating Health Watch by Abbott. This August 10 and 11, 8 a.m. to 2 p.m. Dito po yan gaganapin sa ating BSA Covered Court. Okay, so sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat na ipagpatuloy po natin ang ating shared responsibility para po sa ating komunidad. Bahagi ng ating shared responsibility is, again, being very, very active sa ating mga activities dito po sa ating barangay. Kamakailan, nagkaroon tayo ng mga activities on responsible pet ownership. So sana ho ay ating ipagpatuloy naman po ang pagiging responsible pet owners, lalong-lalo na po sa mga dumi na naman ng aso na napapansin natin na meron talaga, especially dito sa Emerald Avenue. Naturingan pamanding business district natin, pero isa po yan sa mga lugar na kung saan may mga nagpapadumi na hindi talaga dinadampot ang kanilang ang iniwan ng kanilang mga alaga. So, actually, ito po ay pinag-aaralan na ng City Council ngayon, na kung paano pa mas lalong patitindihin ang penalty ng mga irresponsible pet owners. So, sana po, again, lagi ko naman po sinasabi, ang ating pamahalaan ay ginagawa ang aming parte, ang aming role. So, ang panawagan naman po namin na sana ang ating mga kabarangay din, do your shared responsibility para mas lalo pa nating mapanatili ang kalinisan dito sa ating barangay at mas lalo pa nating mapaganda ang ating pananatili rin dito sa Barangay San Antonio. So sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyo to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group.
And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga activities po ng ating barangay. No? Nakakatuwa, no? Na-feel namin at nakikita namin sa mga feedback na marami na rin talaga nakatunghay. No? Tinutunghayan talaga ang ating mga posts, ang ating mga inilalabas sa ating mga social media dahil napapansin din natin, gumaganda na rin talaga ang attendance, no, ng ating mga kabarangay tuwing meron tayong mga programa. No? Alam naman po natin, pag meron tayong programs, it does not serve naman everyone. No? Yung interest, hindi siya kasing interesting, no, for one particular group lang. Pero at least nangyayari, no, bawat programa na ating inilulunsad, no, maganda-ganda na ang attendance at mga nakikiisa dito. So isa sa ating of course we owe it sa ating social media team, no, sa ating mga inilalabas syempre na mga anunsyo sa ating mga social media pages. So pagpatuloy lang po natin 'yan na nakamonitor po tayo, no, sa ating mga avenues para sa mga information ng ating mga kabarangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, of course the barangay council, the SK Council, of course sa ating social media team, ayan, nabanggit ko na nga, no, sa ating mga new content na nilalabas na kung saan ay mas nabibigyan ng karagdagang impormasyon ang ating mga netizens, ang ating mga kabarangay. No? Maraming salamat sa inyo. Of course, sa ating mga collaborators, benefactors natin, sa mga donors natin na patuloy na nakakapag-introduce ng mga new programs, no? Para po sa mga taga-barangay San Antonio. And of course, most importantly, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, no? Na very active, no, sa mga pagbibigay ng feedback, pagbibigay ng suggestions, no. Again, we appreciate everything at siguro dito natin makikita, no, na sa patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan at ng publiko, no, ang end of the day ang makikinabang syempre ang ating buong pamayanan. So maraming salamat po sa inyo. So again, ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po natin ang pagdarasal. No? Faith pa rin na wag po natin kakalimutan, at yan po ang tutulong po sa atin upang mairaos po natin ang ating mga problema at mga pagsubok sa ating mga buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.